Isang magandang hapon po sa ating lahat. Diocese ng Malolos, Parokya ng Santa Cruz, Paco, Ubando, Bulacan. Ang maringal na posisyon para sa karangalan ng dakilang kapistahan ng La Immaculada Concepcion. Simulan na po natin ang maringal na posisyon sa paglakad ng ilusyon at pagbilang ito ng Sangguniang Barangay ng Lawa at Sangguniang Barangay ng Paco kasama ang mga marshal ng barangay. Ang seryales. Ito ay susundan ng samahan ng Ministry of Altar Servers. San Francisco de Assisi, si Giovanni de Pietro de Nardone, o mas kilala natin sa pangalan ng San Francisco, ay pinanganak noong ika-26 ng Setyembre, taong 1921 sa Assisi, Italia. Naipit niya ang Orden Franciscano noong 1900 sa panahon ng Papa Inocencio III. Masasalamin sa kanyang buhay ang malalim na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya naman, itinulot sa kanya ang makalangit na biyaya na magtaglay ng stigma o ang 5 banal na sugat ng ating Panginoon. Gayon din, malalim at katangi-tangi din ang kanyang pamimintuho at pag-ibig sa mahal na Birhen Maria. Matapos pumanaw noong 3 ng Oktubre, taong 1226, idineklara siya ni Santo Papa Inocencio III noong ika-16 ng Hulyo, 1228. Dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas at ang Praile Franciscano sa Intramuros, Maynila ang siyang nagpalaganap sa debosyon sa Immaculada Concepcion. Noong taong ika-1854, naideklara ang dogma ng Immaculada Concepcion dahil sa paglaganap ng debosyon sa mahal na ina. Naitatag ang Confraternity of the Immaculate Conception, ang unang kofratiya sa Pilipinas. Ang Orden Franciscano ay tinuturing na tagapagtanggol ng dogma ng La Immaculada Concepcion sa pangunguna ni Beato John Duns Scotus. San Francisco de Assisi, ipanalangin po kami. Ang karosa ni San Francisco ng Assisi ay nasa pangangalaga ni Ginoong Lorenzo Jacinto at ng Kabatiran. Ang karosa ay susundan ng mga samahan ng SPBC Liputan, Parokya ng Santa Cruz Youth Ministry, mga samahan ng choir, Commission on Social Communications, Ministry of Lectors and Commentators, Divine Mercy, Pasca, Camareros Encargados, at Banda Guevara. De Santa Cruz. Isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang anak. Ito ay tatawagin Emmanuel sa kaganapan ng kaligtasan ng sanlibutan mula sa kasalanan ng ating magulang na si Eva at Adan. Ay nangyari ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa Kristo, ang Diyos Ama. Kung kaya't bilang paghahanda ay minarapat ng Diyos na ang magiging ina ng manunubos si Maria na nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina na si Santa Ana ay paglilihin walang bahid ng anumang sala. Kung sa gayon, ang maglilihi magluluwal sa anak ng Diyos na lubhang banal na si Maria ay maging tunay na busilak at
karapat-dapat at ang kanyang ipanganganak na bata ay isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Santo Niño de Santa Cruz, maawa ka sa amin. ang karosa ng Santo Niño de Santa Cruz ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mamayapang Serena Gina Agagao Santiago at Sir Nay Leonardo V. Caperal. Ito ay susundan ng mga samahan ng SPP Silawa, Mother Butler Missionville, Corsilio Movement, Charismatic Movement, Missionary Families of Christ, Christian Family Movement, Basic Ecclesial Communities, at Young Ladies Association of Charity. San Jose, Esposo de la Virgen. San Jose, kabiyak ni Maria, tumayong ama ni Jesus dito sa lupa. Isang habagin at mapag-alagang tao nang malaman niya na nagdadalang tao si Maria. Matapos silang ipagkasundo, alam niyang hindi kanya ang dinadala nito ay anak ng Diyos. Napapatid niyang sino mang babaeng matagpuang nagdadalang tao na walang asawa ay inaakusahang nangalunya at maaaring ipabato hanggang mamatay kung kaya't pinalak niyang palino siyang iwanan upang hindi maharap si Maria sa kaliyan at kaparusahan. Ngunit nang magpakita ang isang anghel sa kanyang panaginip, sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Kung kaya't ginawa niya ang sinabi ng anghel na pakasalan si Maria. At nang magpakitang muli sa kanya ang anghel para sabihin na ang kanyang pamilya ay nasa panganib, ay dali-dali niyang iwanan ng lahat ng ibang bayan na natatanging kasama lamang ay sina Maria at ang sanggol na si Jesus. Nanatili sila sa Ehipto hanggang sabihin sa kanila ng anghel na ligtas na dumating. Alam nating mahal ni Jose si Jesus. Ang kanyang pangunahing inaalala ay ang kaligtasan ng bata na pinagkatiwala sa kanya. Alam nating ginagalang ni Jose ang Diyos sa pagsunod sa kanyang mga utos, katulad sa pagdadala kay Maria at sa sanggol sa templo. Marami pa tayong nais malaman sa kanya, ngunit inuwan tayo ng isang mahalagang kaalaman tungkol sa kanya na siya ay isang matuwid na tao. San Jose, ipanalangin mo kami. Ang karosa ni San Jose ay nasa pangangalaga ng bisita ng Santo Cristo ng barangay ng Wawangpulo, lungsod ng Valenzuela, na sinusundan ng mga samahan ng SBPC Wawangpulo, Knights of Columbus, Extraordinary Minister of the Holy Communion, Adoración Nocturna Filipina, Adoradores, Honorarias, Catholic Women's League, Ministry of Ostiaries, Apostolado ng Palalangin, at Confraternity of San Lorenzo Ruiz. Los Padres de la Virgen María, San Joaquin y Santa Ana. Sa kasaysayan, Joaquin at Ana ang mga pangalan na tinuturing na magulang ng mahal na Virgen Maria, ang ina ng Diyos. Sinasabi nung pagkatapos ng matagal na panahon ng di pagkakaroon ng anak, isang anghel ang nagpakita sa mag-asawa at nagsabing sila ay magkakaroon na. Kung kaya't ipinangako ni Ana na ito ay iaalay nila sa Diyos. Ang mga magulang ni Maria ang nag-aruga, nagturo at nagpalaki upang maging karapat-dapat na ina ng Diyos. Ang kanilang mga pangaral ang naging gabay sa pagtugon ni Maria ng may pananampalataya. Mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo. Ang kanilang pagiging magulang ang naging huwaran nila kung papaano niya pinalaki si Jesus. At ang kanilang pananampalataya naman ang naging salibin niya ng katapatan at kalakasan na manatili sa paanan ng krus.
San Joaquin y Santa Ana. Ipanalangin niyo kami. Ang karosa ng Los Padres de la Virgen Maria, San Joaquin y Santa Ana, ay nasa pangangalaga ni Ginoong Manuel Cruz at pamilya. Ito ay susundan ng mga samahan ng SPPC Tawiran, SPPC Ubihan at ng SPPC Santo Niño. Ang estandarte ng Cofradia de la Virgen Maria na susundan ng mga samahan ng mga mag-aaral ng Paco Elementary School, mga pag-aaral ng Luxmundi Academy, Senior Citizens Paco Chapter, Cofradia de la Virgen Maria, Legion of Mary, Parish Pastoral Council, Angeles de la Virgen Inmaculada. Bayan ng Diyos ng Parokya ng Santa Cruz, atin pong saksihan ang pagdaan ng antigong karosa ng La Immaculada Concepcion de Santa Cruz. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Ang antigong karosa ng Mahal na Virgen ay nasa pangangalaga ng mga tagapagmana ni Doña Alejandra Ramos, ang mga pamilya ng namayapang Doktora Aurelia Marquez San Miguel at Ginang Raquel C. Marquez. Ave Maria Purísima sin pecado concebida. Ave Maria Purísima sin pecado concebida. Ave Maria Purísima sin pecado concebida. Muli po, bayan ng Diyos, ating tunghayan ang antigong imahe ng karosa ng Virgen na Immaculada Concepcion de Santa Cruz. Ave Maria Purísima sin pecado concebida. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Yan,